Okay, so let's start our safety mass meeting. So this demonstration is focused on power tools. So we will pick two individuals who will participate in our demonstration. So we will test the workers, the level of their awareness, especially using the power tools, what are the procedures, and then prior to work, typically or commonly in the working area. So mostly it's either grinder or the drill. So for cutting and grinding. So yung scenario natin, i-assign kayo sa fabrication, magkakat kayo ng GI pipe. No. Then, simulin nyo. Maghanap kasi we have 3 spot, 3 machine. So, nasa sa inyo kung saan yung pipiliin nyo dyan. And then, i-assemble nyo based sa nalalaman nyo na safe procedure. And then, pag sinabi ni Sir Ben na stop, mag-answer kayo kung tapos na kayo. No? So, ito ay hindi pabilisan. Ito ay test namin kung tama ba yung pag-assemble nyo at yung procedure na ginagawa nyo sa paggagamit ng power tools. And then, kasabay nun, i-explain din namin yung mga hazards na pwedeng makuha natin sa paggagamit ng mga power tools sa site, yung mga aksidente na pwedeng nangyari sa inyo. And then yung, of course, yung safekeeping after ng work, kung ano yung, paano nyo i-turn over yung equipment natin. So, i-explain further ni Sir Glenn yung procedure. Hello. So, based sa ni Sir Mark, akong i-explain further, na itulo ka grinder, kini nga padula is dili padali ay kung kinsay pinaka-plaster or pinaka-safe na equipment pag-assemble. Nakuha? Na itulo, then tulo ka set nga kining cutting desk. Ang atong scenario is mag-cutting og GI pipe. Nakuha? Unsay scenario? Unsa ang GI pipe? Natingon. Si Sinarjo ay So, need kong duha ka volunteer. Sa Karyas, Tubay. nag-volunteer na. Ito, ikan sa pinaka-first step ninyo, tanaw na to kung kinsay pinaka-plastar. Then, ato i-explain kung asa kung in case nga naman mali, ato i-explain diri para mas masabtan sa tanan. Okay? So, dali. Si Karyas, si Tubay. Plastar mo. So, ako, dili kay pagaligay, paplastaray lang ta. So, sige, pwede na masunod. So yung iba mag-observe lang, no, para yung hindi pamilya, ma-adapt natin yung mga ganong procedure. Although wala pa tayong mga aksidente involving power tools, but let's try to observe kung unsa proper nga paggamit sa mga power tools, unsay dapat ang ibuhaton, unsay SOP nato diriya. So walang observe lang, walang mag-guide ha. So ito yung, so we will see the awareness of our worker regarding safety procedure by observing what they will do based on our instruction. Pwede tabangan, balikan na lang ako. Pwede tabangan. Yabo baliktad. Yabo baliktad.
Kalma lang, kalma. Huwag madali. Dito pabilisan. So, tapusin muna natin yung isang participants. So, at least, mauna si Benji. So normally, nagamit natin to everyday, di ba? Yung grinder. So kailangan alam natin yung procedure, yung mga safety procedure natin paggamit ng grinder. So maiwasan natin yung mga hazards na nag-accompany sa power tools use. So ito yung mga procedure, mga behavior na common sa construction na kailangan natin sundin para maging ligtas yung paggamit natin ng power tools. So locally, minsan na-observe natin hindi na sinusunod ito ng mga workers sa construction. So napakahalaga nito para maiwasan natin yung mga accident or injuries. Okay. So okay na, Glenn? Okay na, sir. Tapos na sa Our instruction from the start of the demonstration, we will cut the GI pipe. So there is a hint in that instruction. No? So that's why we put two types of cutting disc on the table. So we will test your awareness and thinking. So our instruction is to cut GI pipe. So depict the right cutting disc for the job. So they use the cutting disc for metal. So doon pa lang is tama yung one. So the second procedure that we instructed them is to pick the spot or choose the grinder that is put on the table because we put 3. There is a purpose why we put 3. So one of them is defected. So how you will know it is defected? So paano nyo malaman kung sira? So our procedure, we have monthly color coding system. So aware silang dalawa, they are aware because they choose the right two equipment which is color coded. In the middle is defected. So that's why you can see there is no tape. It's damaged. So correct, they are correct in that two procedure. Third, machine guarding is very important. So they install the guard properly. We purposely also put 2 guard only. So they leave the defected in the middle without the guards also. So the third instruction, they followed properly. So machine guarding, check. They have the machine guards. So the parts, we have the lock. It is tight. And this one also have the lock. Sir, underneath the blade. So it's correct. So it's tight, it's locked. So they both do the right procedure for using that grinder. No. So, saglit. So ako daw i-explain sa inyo further. First nga identify, first nga step or protocol is paminaw sa instruction. Kung sa'yo kung gayon kayo na mag-cutting of GI pipe, kinablade para sa tiles o pang-tiles. So kung kanyang ilang kitaod, ang instruction is pag-cutting of GI pipe, kung sa may mahitabo, delay
O dili pwede. Kaya dili sila parehas. Ikaduha nga safety nato diri nga procedure pag-identify sa mga defective. Kinsay aware na sa power tools inspection, color coding. Kung saan nato pag-identify na kining mga grinder is na-inspect sa safety officer, sa safety aid. Kung sa ilanan? Ha? Kung sa color sa tape? O karon nga bulan, yung color tawag tape nga puti. Meaning kining nga mga grinder is na-inspect na o pwede gamiton, safe siya gamiton. Kini kung sa ilanan nga kuan, dili siya safe, nga defective siya, wala siya ay fake. So diha lang daan, ma-identify na nato ang sa warehouse, pagkuha nila sa mga grinder, meaning kini nga mga grinder is dili pwede gamiton while during sa operation. Then ikatulogin ko ni Sir Mark sa mga parts, dili magdali, although naka-symbol na ni dito daan, but before ninyo i-perform sa site, make sure na kumpleto ang mga parts sa ilalong. Kaya in case na ay kulang diri mag-lead sa disgrasya or aksidente. Kita na to, ato silang pagpakandua sa pag-perform sa tuwa. Silang tuwa na ay prize na madawat gikan kang Big Brother. Additional no, ipapakita na, nag-print ako dito ng yung aksidente na nangyari no. So itong worker, unsafe. So ginamit na yung driver, walang guard, wala siyang face shield o face protection. Unfortunately, sumabog yung cutting disc, tumama sa mukha niya. No? So ganyan yung pwede nating masustain na injury. So cuts, lacerations. Pag yung tapos ito, tingnan mo yung pangalawang picture. Oh. Naprotektahan siya ng safety glass niya. No? So aksidente sana, pero naprotektahan siya ng safety glass kasi yung projectile tumama dun sa safety glass, na-stop yung projectile na ma-injury yung mata niya. Kung po pwede, iwasan natin yung ganitong klaseng pagtatali ng wire pagkatapos ng trabaho. No? Kasi yung mga ganitong power tools, mayroon silang mga weak point. So dito, itong wire na to, connected to dun sa carbon brass sa loob. So sa katagalan nito, pag kailangan na natin, may urgent tayo mga trabaho sa site, then sira yung mga grinder natin, bibili na naman si engineer dun sa labas na madalian o matidili yung dahil lang wala tayong magamit na power tools. So improper yung way para ma-maintain natin yung mga machine natin. No? So isa pa yung simple na procedure natin sa proper na pagkikip ng wires. Kasi ito yung common na practice na sa natin yung mga unnecessary repair, damage sa mga machine natin. So, thank you. I hope may nakuha kayong kahit kunting alaman regarding dito sa power tools sa demonstration natin.